Sang-ayon ang Armed Forces of the Philippines na dapat si Vice President Sara Duterte ang pipili ng mga taong magsisilbing security nito. Kasunod ito ng kontrobersyal na pagtatanggal ng PNP ng ilang security detail na umabot sa 75 para ipangdagdag umano sa nagkukulang na bilang ng kapulisan sa Metro Manila, habang ang natira naman ay nabatid na halos hindi kilala o hindi komportable si VP Sara para sa kanyang seguridad at kaligtasan. Sa panayam kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, mas mainam niya na mismo si VP Sara ang pipili ng close-in security. Tama naman. Mga taong magbibigay sa kanya ng seguridad o proteksyon na handang ialay ang buhay, lalo na sa mga alanganing sitwasyon. So really, those should be your trusted ones. Really willing to share, to give out. It depends, no? It can be somebody who she's really very comfortable with, because that's the person who's gonna offer their life for you. They'll take the bullet for you. Inaling tulad pa ni Padilla sa assassination plot kay US Presidential. Baka magganito pa si Inday Sara, tulad ni Trump. Kung hindi nito matitiyak ang katapatan ng kanyang mga security sa oras ng panganib. Nilinaw rin ang AFP na bukod sa pagtitiyak na maging maayos ang mga opisyal na lakad ng pangalawang Pangulo, kasama rin sa security details nito ang seguridad para sa pamilya ni VP Sara. Bagay na hindi nauunawaan ng marami, lalo pat itinuturing na high official o isa sa mga very important person ng bansa ang Vice Presidente. Ibig sabihin, ang nasa 400 na security detail ng pangalawang Pangulo ay hindi lahat nakabuntot sa kanya, kundi nakakalat ito sa iba't ibang panig ng bansa at saka lamang ina-activate ang mga ito depende sa mga lugar at okasyon na pinupuntahan ng pangalawang Pangulo na nangangailangan ng mahigpit na seguridad para sa kaligtasan nito. And meron kasi kaming standard deployments dyan. Meron kaming EOD teams, no? bomb experts. May training kayo kung ano yung role that you play. No? So may bomb blanket carrier ka, may K9 team ka. Hindi kasi lahat yan nandyan at any one time kasabay niya. May nag-a-advance dyan, may nag-clear ng area, may nagpa-protect sa outer perimeters, merong naka-deploy way in advance to freeze people, we have food testers, maraming roles that you have to play. So really, when you total the number of people, depending na sa commander on the ground, how much they would be requesting. Sa huli, iginiit ng AFP na mandato nila na protektahan ang pangalawang Pangulo at iba pang VVIP na nangangailangan ng sapat na seguridad para sa kanilang kaligtasan. For our side kasi, I'm speaking for the AFP. So that's the PSC. So ibig sabihin, for the Presidential Security Command, what is required of us is protect them from harm and embarrassment. Sa kabilang banda, nagdesisyon na ang PNP na payagan si Vice President Sara na kunin o piliin ang mga pulis na dati na nitong nakasama mula sa iniwang security detail sa kanya. Tugon naman ito sa pakiusap ni Senator Bato de la Rosa na bigyan ng kalayaan si VP Sara na pumili ng kanyang security. Napatid siyang ipagtatanggol at handang magpakamatay para protektahan ang pangalawang Pangulo. Para sa Diyos at sa Pilipinas. Sinasadya kasi yan Sinasadya kasi yan ni Marbil Kaya nung isang araw na nag-hearing sa Senado, halata namang nagsisinungaling siya na hindi niya alam na mga ganito-ganito. Nako, Marbil, Romel. Sabi pa nga ni Sara Duterte, ikaw ang super liar, super sinungaling ka. Sinasadya talaga ninyo na ginigipit ninyo si Sara Duterte. Kaya yung mga security na pinagkatitiwalaan niya na matagal na sa kanya, yun pa talaga ang tinatanggal ninyo. So ano yan? Kundi pananadya, di ba? Romel, Marbel, wag nyo na ngang utuin. Hindi bubo ang tao katulad mo. Kayo lang ang bubo mga abusadong PNP. Kaya, tingnan mo yung mga EEF, ang mga armed forces, pabor sila na dapat talaga si Sara ang pumili. Yung mga PNP kasi ngayon, si Marbil, minamaliit nila ang tingin kay Sara. Minamaliit nila ang binoto ng 32 milyon ng mga Pilipino. Ikaw, Marbil, binoto ka ba? Binoto ka ba? Sinong bumuto sa'yo? Baka si Bangag lang ang Salisa Tanas. Himudpuit kayo, di ba? Minamaliit nyo si Sara Duterte. Kaya kung kahit anong ginagawa ninyo, ganyan na lang kadali ninyo gagawin, tinatanggalan ninyo ng security. O ngayon, pahiya ka kay Bato nang sinabihan kang ibalik mo, bigyan mo ng laya si Sara Duterte na mamili sa gusto niya, ibalik yung
Matagal nang nag-security sa kanya. Dapat lang naman. Kung halimbawang mga utusan ni Marbil yung nag-security ngayon sa kanya, tapos pag mayroong ambush o ganon, tapos sasabihin, tatakbo kayo, wag niyong protektahan si Sarah, baka planted na nila yun. So, anong mangyayari? Kaya ganon yun, wag niyong basta-bastang kunin ang security na pinagkatitiwalaan na matagal ng security niya, sa mayor pa siya ng Davao. Alam na niya, kilala na niya kung anong klaseng mga security yun para sa kanya na mga tapat. Tapos yun talaga ang tinanggal ni Marbil. Galing mo, Marbil, Walang hiya ka rin, minamaliit mo si Sarah, ikaw dapat ang mahiya. Dahil, naging general ka kung talaga bang, ay nako Marbil, kaya pahiya ka talaga, kapal talaga ng pagmumukha ninyo, mga PNP. Sobrang abusado ninyo, lalo na ngayon sa ginagawa ninyo sa KOLGC. Diyos ko po. Kapal ng mukha ninyo, sobra ang kasinungalingan ninyo. Kaya kulang pa yan, Sara Duterte, batikusin mo pa ng todo, ipahiya mo na. Matira ang matibay. Sabi mo nga, wala sa dugo ninyo mga Duterte ang sumurinder. Ilaban mo ng todo. Dahil binababoy ka na ng mga hinayupak na gobyernong bangag na to Kahit nga si Marcos Jr., hindi ka na dinidipinsahan. Ni wala man lang pagsasalita sa pang-aapi sa iyo. Kaya, walang kwinta na itong gobyernong ito. Batikusin mo na ng todo, lalo na yung mga salot na mga kapulisan, na mga walang hiya, kumakain, lumalamo ng pera ng taong bayan. Tapos pag umasta, mga abusado sa mga ordinaryong Pilipino. Mahiya-hiya naman kayo at ikaw, Tory. Lumayas kayo dyan sa Davao, mga walang hiya kayo. Kalkalin namin yung mga atraso ninyo noon.